So, what's up sa inyo mga paps? Video natin today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-DIY ng FX mode na kagaya ng ganito. So, yun mga paps, kung gusto nyo nito, panoorin nyo lang tong video na to. So, good morning mga paps. Kakailanganin natin ng electronic relay, yung 12 volts. So, ito yung volts nya, 12 volts. Then, tatlo yung kakailanganin natin. So, yan, tatlo. Tapos, kakailanganin din natin ng mga wires. So, alam naman natin yung relay is yung same lang siya ng relay nung malaking relay. So, meron siyang 5 pin. So, dito yung parang 30. So, dito yung 30. Then, yung coil dito yung dalawa. So, 85, 86. Then, dito yung 87. Tsaka dito yung 87A. So, alam naman natin yung kung paano gumagana yung relay sa mga nakaraang video natin, di ba? So, same lang din to dun sa relay na malaki. So, yun mga paps. Ipag-connect-connectin na natin siya. So, ayan. Then, yung una nating i-connect mga paps, yung 87 muna. So, yung 87 dito sa una. Tapos, ilalagay natin siya sa 87A tsaka 87A, yung dalawa dito. So, tara. So, from dito 87, so 87A, tapos 87, tapos 87. Then, ganyan mga paps. So, yung 87A, so, i-connect natin siya sa 87 na dalawang relay. So, ito yung magsisilbing left and right ng turn signal. So, next, connect naman natin yung 87 tsaka 87A tsaka 87A. So, ayun mga paps. So, yung 87. Then, kinonect natin siya sa 87A. Relay 2, tsaka relay 3. So, 87A, 87A, tsaka 87. So, yung next naman na kakabit natin, yung 86. So, yung 86 tsaka 86 dito, parehas lang. So, yun yung magiging ground. So, gagamit lang tayo ng black wire. So, kabit lang natin mga paps.
paps, 86. Nakabit na natin. So ayan, 86, 86, 86. So pare-pares lang silang 86. So ayan, siguraduhin yung hindi sila magkaka-connect dyan. Then next naman mga paps is yung 85. So yung 85 dito, yung dalawang relay, yung relay 2 tsaka relay 3. So yun yung lalagyan natin ng wire. So gagamit tayo ng red wire. So yung 85 na yan is papunta yung switch, turn signal switch. So yung left tsaka right. So connect lang natin mga paps. So ayan mga paps, so ayan mga paps, nakabit na natin yung 85, dalawang relay, yung relay 1 tsaka yung relay 2 tsaka relay 3. So ito yun, nakabit na natin siya, 85 tsaka 85. So yung next nakakabit natin is yung 30 naman para 30. So dito yung 30 sa dalawang relay, yung relay 2 tsaka relay 3. So kakabit lang natin, gagamit tayo ng black wire. So dito, so siya yung 30, yung papuntang bulb, signal light natin, no? Yung bumbilya ng signal light, dun papunta yan. So kapit lang natin. So yun mga paps, nakabit na natin yung black na 30. So black 30, black wires para hindi tayo malito. So gawin nyo ganito, then pa ganyan. So lagyan lang natin ng shrinkable tube. So yun mga paps. So yung next makakabit naman natin is yung sa relay 1, yung 85. So yung 85 papuntang switch, then yung 30 is yung papuntang ignition. So dalawang wire na lang yung kailangan natin ikabit. So yan. So lagyan lang natin ng wire dyan, pula. So gagamit tayo ng red wire. So kabit lang natin mga paps. So yung sa ignition, yung 30. Then yung 85. Then yun mga paps, nakabit na natin yung 85 tsaka 30. So ikakabit na lang natin to sa motor natin. So tara mga paps, kabit na natin.
So, yung next mga paps, may kakabit na natin yung relay natin. So, first, may kakabit natin is yung block muna, yung sa 30. Sa relay 2 tsaka relay 3. So, hanapin lang natin kung saan yung signal light natin na wire. So, sa XRM, dito yung signal light natin. So, tanggalin lang natin mga paps. Then, pati itong isa, tatanggalin din natin. So, yun mga paps, natanggal na natin siya. So, itong papuntang bulb, yung papuntang bulb is yung sa 30. So, kapit lang natin siya. So, yung 30 kapit natin mga paps. So, kakabit natin siya papuntang bulb ng turn signal natin. And next mga paps, lagi nyo tatandaan yung kulay orange sa left, then yung kulay blue sa right siya. So left sa right. Then yung may plastic cover, siya yung turn signal sa likod. Then yung itong wire lang, yung walang cover, siya yung galing sa turn signal switch natin. So yung next nating ilalagay mga paps is yung nasa gitna ng relay, yung 30. So itong dalawang relay natin, yung 2 tsaka 3. So yun yung magiging left and right. So ito yung sa right. Dito ito yung kakabit natin dun sa color blue. So ito yung right natin. So connect natin siya dyan. Then i-connect natin siya dito sa likod ng turn signal ng kulay blue. Yan yung right. Then next naman is yung isang 30 na wire. Connect natin siya dun sa left. So yun sa likod. Then next na wire, yung next na wire is yung 85. So yung 85 saka to. So yan yung red, color red, yung 85. So ito yun mga paps. So ito yung sa left, ito yung sa right. So ito yung galing sa switch. So kabit lang natin, ito yung left. Ito yung right pala.
So ito yung right. Then ito naman yung left. So, yun mga paps, nakabit na natin yung sa switch. So, ulit yung orange, yun yung sa left. Tapos yung sa right yung blue. Then, nakakonect siya dun sa 85. So, yun mga paps. Then, meron pa tayong dalawang natitirang wire. Is yung 30 sa first relay, then yung 85 din sa first relay. So ito yung 30 niyan kakabit natin yan sa ignition. So sa ignition papuntang ignition, then yung 85 papuntang switch. Then yung 85 po yung kakabit natin. Ito yung kakabit natin sa switch. So, ako meron na akong nakaabang na switch dito. Ito. So, pinagapang ko lang siya. Then dito, ito yung switch natin. So, dito sa green, dito ko siya itatap. Then, yung isa papuntang ignition. So yung red wire na yan papuntang ignition yan. So doon ko ikakabit yung 30 na relay 1. So yung sa relay 1, yung sa 85, so itatap lang natin siya dun sa ginawa nating switch. So yung switch na on and off, nakakonect yun between ignition. So yung switch na yun, connected yun papuntang ignition. Then nilagyan lang natin nun para makontrol natin yung pagpasok ng kuryente dun sa 85. So lagyan natin ng tape mga paps. Then yung 30 mga paps, lalagay natin sa ignition. So, yung ignition natin nandito sa red wire. So, yung ginawa natin nung nakaraan, tanggalan lang natin yan. So, dito mga paps. So, itatap ko lang dito mga paps. So, ignition. Then nga pala mga paps, mayroon pa pala tayong isang wire. Ito yung 86. So yan yung ground natin. So ilalagay lang natin siya sa ground or sa mga green wire. So ako mga paps, dito ko lang siya ulit ilalagay sa mga negative wires ko. So tatap ko lang siya dito. So tatap ko lang siya dyan mga paps. So yan. So ito pa rin yung ginawa nating indicator light mga paps.
ililipat natin siya ng connection. So, tatlo pa rin yung wire niyan. Dalawang positive yan. Tapos isang negative. So, ito. Tsaka to. So, itong dalawang to, papuntang bulb, i-connect natin siya dito sa pwede kayo mag-tap dito sa pula, yung 85 ng relay 2, tapos 85 na relay 3. So, pwede kayo mag-tap dyan, pero hindi na ako magta-tap dyan para maganda yung connection dyan. So, dito na lang ako magta-tap. Papuntang turn signal switch. So, ito yan yung papuntang turn signal, yung orange tsaka blue. So, dyan natin ikakabit tong dalawang, yung may diode, yung ginawa natin nung nakaraan. So, yung positive yan na dalawang diode. So, kahit saan dito sa dalawa, kahit sa orange, sa blue, kahit mabagbaliktad dyan, walang polarity. So, pwede. Then, itong sumunod na wire, negative lang yan. So, kabit muna natin to. So, kabit lang natin yan mga paps. So, ito yung sa turn signal. So, tanggalin muna natin to. Then, yung sa indicator, kabit na natin siya. So, ito yung sa indicator. Ito yung dalawa. So, kahit alin dyan sa dalawa mga paps, pwede siyang wala siyang polarity. So, kahit saan dyan. So, wait lang mga paps. Then, itong isa, kapit lang natin. So, yan. So, kapit ko lang sa dito ulit. So, yan mga paps. Kapit lang natin yan dito. So, kapit natin siya dito. Then, balik lang natin siya. So, yan. So, yun mga paps. Nakabit na natin yung sa indicator light. So, yung indicator light na ginawa natin, yung may diode. So, yung dalawang may diode na yun. So, pupunta yun dito sa turn signal switch. Then, yung red wire na yun, pupunta yung dun sa relay natin na 85 dun sa relay 2 tsaka sa relay 3. So yan mga paps. So ako dito ko muna siya ilalagay. So dahil maliit lang siya, pwede niyo siyang ilagay sa mga masisikip. So yan, dito natin siya lalagay mga paps. So yan mga paps, balik lang natin. So kabit lang natin to. So yan mga paps, testingin na natin. So yung ignition on. Then FX mode, switch natin yung on. So yan. So turn signal natin, testing. So yan sa right. So yan, gumagana yung right. Tapos may indicator, gumagana yung indicator. Then testing naman natin yung sa left. Then working yung left na turn signal. Then working na din yung indicator mga paps. Then check naman natin sa likod mga paps. So FX mode, right, left signal. So gumagana. Then yung right signal. So yun gumagana mga paps. FX mode. Then yun mga paps.
Pag naka normal signal naman, then yun, left signal, then right signal. So yun, then yung normal mode, testing natin. So yung left gumagana, yung may indicator. So yung right naman, testingin natin mga paps. So gumagana din yung right, then pati yung indicator, ayos din. So yun mga paps, FX mode ulit, then and then right and then left. So yun mga paps, FX mode success. So ganun lang mag FX mode mga paps. So kung nagustuhan nyo yung video natin mga paps, paki thumbs up naman dyan, then comment down below kung ano yung mga gusto nyong next video pa natin. So comment down below mga paps. Then, kung bago ka pa lang sa ating channel mga paps, mag-subscribe ka na dyan. Then, para updated ka sa mga next video natin, pakiclick yung bell button para manonotify ka sa mga next video. So, hanggang dito na lang mga paps. God bless. Ride safe.